Problema, panay natin ang pera. Tignan niyo po, pag mahirap ka, problema mo, wala kang pera. Pag mayaman ka, problema mo, paano mananatili ang pera. Pag single ka, problema mo, pera, panglakwat siya. Pag nag-asawa ka, problema mo, pera, para sa pamilya mo. Pag bata ka, problema mo, pera, pambili ng chichirya. Pag matanda ka, problema mo, pera, pambili ng gamot o bitamina. Pag buhay ka, problema mo, pera, pantawid ng gutom. Pag patay ka na, problema mo, pera, pambili ng kabao. Yan ang panay nating problema sa ating buhay. Pera, pera, pera. Kahit na nagkapera ka na, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon ang problema mo. Isa lang ang solusyon. Ito ay ang tiwala natin sa Diyos. Paulit-ulit po sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kayong mag-alala. Do not worry. And yet, we have not learned this lesson. Pag nasolusyonan yung ating problema, sino ang ating pinapasalamatan? Di ba ang Diyos? Tayo nagpapasalamat sa Diyos. Thanks be to God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Wala pa po akong nakitang tao na pag siya'y nagwagi sa kanyang problema, nagpapasalamat sa pera. Thanks be to money, my problems are solved. Wala. Kasi alam natin that there is only one that can solve all of our problems. It is God. It is never money. And yet, why do we keep on chasing money? Ito ay dahil sa tukso ng demonyo. This is the trick of the devil na sinasabi sa atin, mas magtiwala ka sa pera kesa sa Diyos. Hindi po ba ito din yung isang temptation ng demonyo kay Jesus? I will give you all of this possession, all of the kingdom, kung ikaw ay luluhod sa akin. Pero alam po natin na hindi ang pera ang solusyon ng lahat ng bagay. Mayroon po nagtatanong sa akin sa Facebook, Father, posible bang mabuhay sa mundo na walang pera? Posible po. Paano? It is possible to live without money if you live like Jesus. If you live like Jesus, with the mind of Jesus, with the heart of Jesus, and with the faith of Jesus, kahit ka hindi maghanap ng pera, basta nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. The question now is, do we trust God more than money? Or do we trust money more than God? Sino ba sa atin ang walang utang? Tayong lahat ay may utang. Maaari sa ibang tao, sa gobyerno, sa World Bank, at lalong-lalo na sa Diyos pag nagkakasala tayo. Kung may isang problema na laganap sa lahat ng tao, ito ang problema. Utang. Nagkakautang. Paano nga ba makakatakas sa utang? Paano ka makakapagbayad sa iyong pinagkakautangan? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan ng kaisipan habang alam mo meron kang utang at sinisingil ka ng iyong pinagkakautangan? Ang talimhaga na binasa po natin ay tungkol sa hari at ang kanyang alipin. Isa po itong napakagandang kwento tungkol sa utang at pagkakautang. Ano ang itinuturo sa atin nito? Paano nga ba makababayad sa ating mga utang? Una, huwag mong tatakbuhan ang iyong mga utang. Huwag kang tatakas sa iyong mga pinagkakautangan. Kasi walang nakakalaya sa pagtakas nila sa kanilang mga utang. Alam ko po, nakaka-stress, nakakapagod ang panay mong nag-iisip na meron kang utang na dapat bayaran. Pero, tandaan niyo po ito, walang namamatay sa utang. Maraming namamatay sa kakaisip sa kanilang utang. Huwag mong papatayin ang sarili mo sa kakaisip sa iyong mga utang.
Kahit na tumakas ka sa pinagkakautangan mo, tandaan mo ito. Hindi ka makakatakas sa pag-iisip na may utang ka sa iba. Para matigil mo na ang pag-aalala mo sa iyong mga utang, kailangan mong harapin ito. Aminin mo, pangatawanan mo. Yan ang unang. Huwag kang tatakas sa iyong mga utang. Huwag mong tatakbuhan ang mga pinagkakautangan mo. Mas maganda na pangatawanan mo, panindigan mo, maglakas ka ng loob at aminin mo, oo, may utang ako. Dito po nag-uumpisa ang kapayapaan sa ating kaisipan. Peace starts when you admit that you have a problem in your life. Hindi mo kasi masusolusyonan ang problema kung tatakas ka, gagawa ka lang ng multo. Lalaki pa ang problema mo. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Harapin mo ang utang mo at ang pinagkakautangan mo. Pero pangalawa, magmakaawa ka. Makiusap ka sa pinagkakautangan mo. Walang masama sa paghingi ng tawad. Walang masama sa pagpapakumbaba. Walang masama sa pag-amin na hindi tayo agad makakabayad sa utang natin. Mangako ka, babayaran mo. Hindi ba ganito ang ginawa po ng alipin sa kwento? Dahil nagmakaawa siya, inaawaan siya ng Diyos. Kung magmamakaawa din tayo sa Diyos, kakaawaan niya tayo. Tutulungan niya tayo. Because the person asked for mercy, he was given mercy. Kung tatakbo ka sa utang mo, mas maiinis pa ang naniningil sa'yo. Kung magmamataas ka at nakikipag-away ka, baka ipakulong ka sa galit ng pinagkakautangan mo. Be humble. Ask for mercy. Be assured you will be given mercy if you ask kindly. Pangatlo, panay mong isipin may nagmamalasakit sa iyo. Isa sa pinagmumulan po ng stress natin sa utang ay yung pag-iisip at paniniwala na mag-isa lang tayo. Oo nga naman, nakakapagod, hindi po ba? Ito't mag-isa ka lang sa pagharap ng iyong problema. Pero hindi mo kailangan buhatin mag-isa ang iyong mga problema. Nung pinipilit daw nung isang alipin na magbayad sa kakautang niya, ang kamukha niyang alipin, sabi sa kwento, nakita daw ng iba nilang katrabaho ito. Nalungkot sila, nagdamdam sila, nasaktan sila dahil ginigipit ang katrabaho nila, ginigipit ang kaibigan nila. Kaya naman, nagsumbong daw sila sa hari para siya ay pagalitan at parusahan. Kahit na hindi natin sabihin, may ibang nagmamasid sa atin. May ibang nakakaintindi sa ating pinagdadaanan na sakit at problema. Kahit hindi po tayo magsalita, dahil sa malasakit nila sa atin, tutulungan at tutulungan kanila. Kahit hindi mo sabihin ang utang mo sa iyong pamilya, dama nila ang problema mo. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka na pinagdarasal ka rin nila at pinapatulong kanila sa Diyos. Nakakagaan po ng loob, hindi po ba? Na alam mo may nagdadasal para sa iyo. Nakakatuwa na malaman na sa gitna ng problema at ng utang mo, hindi ka rin pinapabayaan ng Diyos. Tandaan mo, utang lang yan. Mas mahalaga ang buhay mo kesa sa utang na yan. Huwag kang magpapakamatay dahil utang lang yan. Maniwala ka, magdasal ka, kumapit ka lamang.
Si Angeline Quinto, meron po siyang sinabi minsan sa interview. Sabi niya, ngayon hindi na uso yung paramihan ng pera. Hindi na uso yung paramihan ng gamit o ari-arian. Ang uso ngayon, pasayahan ng buhay, pasayahan ng pamilya. Kasi hindi mo alam, baka bukas wala ka na. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Oo nga naman po, aanuhin mo ang maraming pera, ari-arihan. Walang kasiguraduhan ang buhay natin ngayon. Hindi po natin alam kung sino magsusurvive sa atin, kung sino ang mabubuhay, kung sino ang mamamatay. Tama nga naman, imbis na mag-ipon ka, bakit hindi ka magsumikap na maging masaya? To be happy every moment, every minute, every second, every day. Make every day count. Ito din ang dahilan bakit ang ating Panginoon hindi niya pinagdala ng gamit, pera o ari-arihan ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulos. Ayaw niya sila kasi na magdepende sa ari-arian. Ayaw niya kasi na baka dito lang sila magtiwala. Merong pang mas higit na dinadala o bitbit ang mga alagad, ang mga disipulo, ang mga apostol. Ito ay ang mabuting balita. Ito ay ang kapangyarihan na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. At napakaganda ng utos ng ating Panginoon sa kanila na sa lahat na pupuntahan nila, kailangan nilang paalisin ang mga masamang espiritu, kailangan nilang pagalingin ang mga may sakit habang ipinapangaral nila ang mabuting balita. What is a happy life? A happy life is a life centered in the Word of God. A happy life is a life freed from evil spirits, freed from sin. A happy life is a life freed from sickness and disease. Hindi po natin maiiwasan sa panahon na ngayon, marami sa atin ang nangangailangan. Marami po ang nagkakautang-utang, nababaon sa utang. Pero meron pang mas nakakalungkot kesa sa kahirapan o pagkawala ng pera. Ano po yun? Ay yung wala ka na ng pera, magulo pa sa pamilya nyo. Yung wala ka na ng pera, hindi pa kayo magkasundo ng asawa mo. Yung wala na nga kayong pera, may sakit pa sa pamilya. Okay lang yung walang pera. Okay lang yung walang ari-arian. Basta't nagmamahalan lang kayo. Hindi po ba? Basta't walang away. Basta't wala lang nagkakasakit. Hindi po ba kayamanan ang mga yan? Basta't malalim lang yung pananampalataya nyo sa Diyos. Na alam nyo, ang Diyos ang magsasalba sa inyo. Na alam mo na ang Diyos ang magliligtas sa iyo, ano man ang problema. Wala ka na nga ang pera. Wala ka pang pananampalataya sa Diyos. Hindi po ba mas masamang buhay yun? Kahit na walang dalang pera o ari-arian, ang mga alagad, ang mga disipulo, pero dala nila ang Panginoon dito sa puso nila. Nagtitiwala sila sa Diyos. Kaya naman, sa kanilang misyon, hindi sila pinabayaan. Sila'y nakakain, meron silang tinuluyan, sila'y nakaraos. Ganyan din ang paalaala sa atin. Kapos man tayo sa pera, kulang man ang budget, so huwag mong bibitawan ang salita ng Diyos. Basta't huwag ka lang paghihinaan ng tiwala at pananampalataya sa Kanya. Ang sikreto ng masayang buhay ay wala naman po sa ari-arian at pera. If you're contented with what God will give you in this life, you will always be happy and peace. Seek not to be happy, seek to be contented. Dahil pag ikaw ay kontento sa buhay, ang saya mo magtatagal.
Pero ang tuwa, panandalian lang yan. Ang tanong, how can we be contented? Paano ba tayo makukontento sa ating buhay? Dalawang bagay lang po. To be contented in your life, first, you have to have an achievable dream. But second, to be contented in your life, you have to have a blessing mindset. An achievable dream, isang pangarap na maaabot mo. A blessing mindset, isang pag-iisip na alam mo ikaw ay binibindisyon ng Diyos. Seek to have an achievable dream. Isang pangarap na maaabot. Bakit napakarami po sa atin ang nadidisappoint, na-frustrate o nadidepress sa buhay? Dalawang dahilan lang po. It's either they do not have a dream or they have an impossible dream. Hindi nila alam kung ano ang pangarap nila sa buhay o minsan meron po silang pangarap hindi naman makatotohanan. Tignan niyo po, bakit napakarami ang mga nalululong sa sugal, lalong-lalo na sa online sabong. Kasi pag nanalo na sila, hindi pa sila titigil. Hindi nila alam kung kailan yung tama na. They do not know when enough is enough. O kung alam man nila yon, kailan yung sapat na, napaka-imposible naman makuha. Gusto siguro nilang maging bilyonaryo sa pamamagitan ng online sabong. Na napaka-imposible. Hindi mo matatalo ang sabungan. Yun yung katotohanan. Pero hindi nila matanggap yun because they have an impossible dream. Kung wala kang panaginip o pangarap na maaabot, hindi ka magiging kontento at masaya sa iyong buhay. You have to ask yourself, what is enough for me? Ano ba yung sapat para sa akin? Is 1 million enough? Will that make you happy? Yung magkaroon ka ng bahay, masaya ka na. Yung mapatapos mo, yung mga anak mo sa pag-aaral, tama na ba yun? Pag klaro sa'yo, malinaw na sa'yo, ano ba yung maaabot mong pangarap? Pag nakuha mo na yon, ano man yung darating sa buhay mo, liban doon, bonus na lang. Kailangan maging malinaw sa'yo, ano ba yung maaabot mong pangarap? Realizable, makatotohanan. Para pag nakuha mo na siya, ano man yung liban doon, grasya, bonus na lang sa Panginoon. Pero hindi. Napakarami kasi, magseset sila ng panaginip pangarap sa buhay nila, pero pag nakuha nila, hindi pa sapat. Pag ganyan po ang pag-iisip natin, tayo ay magiging alipin. Gagawin mong miserable ang buhay mo. Kung ang isang taong matakaw, hindi niya inaamin ang kanyang pagkabusog, ano pong mangyayari sa kanya? Kung kakain na siya ng kakain, dinideny niya, hindi pa ako busog, gusto ko pa. Magsusuka siya, o baka maaatake siya, mamamatay siya. Because he does not know when enough is enough. Kailan yung sapat, tama na. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kailan ba yung masasabi kong tama na, okay na, ito lang, masaya na ako? That is what contentment is. Ano man yung liban doon, bonus na lang. Pasalamatan mo ang Panginoon. Kung tatanungin ko po kayo, para-parehas lang naman po yung pangarap natin, hindi po ba? Pangarap na simple, pangarap na masaya. Yung buhay ka, healthy yung pamilya mo, walang may sakit, yung nagmamahalan kayo, nagkakaintindihan kayo, walang nag-aaway, marunong magpatawad sa bawat isa, yung nakakakain kayo 3 times a day, may merienda pa in between, yung may pera ka para makapaglibot kayo, makapagliwaliw, yung may pera ka para may pantulong, hindi po ba simpleng buhay lang, sapat na? Ano pang gusto mo liban doon? Baka pinapahirapan mo lang ang sarili mo. To be contented, you have to have an achievable dream. Maaabot na pangarap. May it be enough for you. Sapat na, tama na, magiging masaya ka. Sa Amerika po, gumawa sila ng pag-aaral
sa mga magsasaka, farmers. Tinitingnan po nila kung gaano katalino ang mga magsasaka. Kaya binigyan daw po ng IQ test ang mga magsasaka bago ang kanilang pagtatanim at pagkatapos ng kanilang pag-aani. At ito po ang nadiskubre nila. Bago po ang ani, napakababa daw po ng IQ ng mga magsasaka. Pero pagkatapos ng ani, abay, tumataas daw po yung IQ, yung katalinuhan ng mga magsasaka. At ang conclusion ng mga researchers o nag-aaral ito, ang pagkakaroon ng pera ay nakakatalino, nakakadagdag ng karunungan sa tao. Kasi bago po ang pagtatanim, wala pong pera ang mga magsasaka. At hinala po nila yung pag-aalala, yung takot, yung pag-iisip, yun po yung nakakababa ng IQ ng katalinuhan. Pero pag may pera na ang tao, siya'y panatag, nagiging mas marunong siya. Kaya nga po sa Amerika, isinusulong po ng mga ibang mambabatas na gumawa sila ng batas para magkaroon daw po ng universal income, lahat ng pamilya. Kasi pag meron daw pong basic income, basic money, yung pamilya, magkakaroon daw po sila ng mga good choices. Hindi po sila magkakamali sa kanilang buhay. Pansinin niyo po, sino po sa ating salipunan yung madalas na nalululong sa bisyo, yung madalas na napapasama sa krimen? Yung po yung mga halos walang pera. Sino yung mga madalas na nagkakamali sa buhay? Sila yung mga walang ari-arian. Sila'y nagkakamali, sila'y napapasama dahil magulo ang kanilang isip. Pero sino yung mas mga yumayaman? Yung mga mayayaman na. Sino yung mga tunay na marunong? Yung mga meron na. The conclusion is, money can make you smart and intelligent. Ayan, alam nyo na po ha? Kayo mga magulang, pag nakikita nyo po yung mga bata, sinasabi na masakit ang ulo nila, nahihirapan silang mag-aral. Ano po ang gagawin nyo? Bigyan ng pera. Amen? Di po masaya yung mga magulang. Masaya po yung mga estudyante. Ayan, kayo pong mga mag-asawa, alam nyo na, pag sumasakit ng ulo ng asawa nyo, ano pong bibigay nyo? Pera. Amen? Pero kung totoo po na ang pera nakakatalino, bakit sa binasa po nating ebanghelyo, parang baliktad yung narinig natin? Mayaman nga, ito pong lalaki, lumapit kay Jesus, tinatanong, Panginoon, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon sa kanya, sundan mo ang mga kautusan. Sinabi niya, ginawa ko naman po ang mga kautusan. Kung gayon, sabi ni Jesus, kunin mo ang iyong ari-arian, ipagbili at ibigay sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Ano daw pong ginawa nitong lalaki? Siya'y umalis, nakayuko, malungkot, dahil marami daw po siyang ari-arian. Marami daw po siyang pera. Marami daw siyang kayamanan. Kala ko ba nakakatalino ang kayamanan? Pero nagkamali siya sa pagpili. Hindi niya pinili na sumunod sa Panginoon. Mas pinili niyang hawakan ang kanyang pera. Mas pinili niyang manatili sa kanyang kayamanan. Kung pinili lang niya ang ating Panginoon, mas higit pa at mas maraming kayamanan ang tatanggapin niya. Yan ang sinabi ng ating Panginoon sa pinakahuling parte ng Ebanghelyo. Sino man ang susunod sa akin ay magkakaroon ng limpak-limpak pa, mas marami pang kayamanan, higit pa. Kahit na sa gitna ng inyong mga problema, magkakaroon kayo ng grasya. Iwan mo ang kayamanan ng mundo. Mas higit pa, mas marami pa, umaapaw na grasya ang tatanggapin mo. Bakit nagkamali itong lalaki? Ito ay dahil sa pagmamahal niya, sa sobra-sobrang pera. The problem
is not about the money. The problem is not about the riches. The problem is being obsessed and possessed with so much money. Walang problema yung sapat na kayamanan. Kailangan natin ang kayamanan sa ating buhay. Amen? Pero nagiging problema ang kayamanan pag ito ay sobra-sobra na. Pag sobra-sobra ng pagmamahal mo at kapit mo sa kayamanan. Desiring so much wealth in your life because it can blind you. How can we become more intelligent? How can we become more wise? So that we can always choose the Lord who can fill us with immense wealth and riches in our life. Ang ating pong unang pagbasa, napakaganda. Galing po sa libro ng Karunungan, the Book of Wisdom. Sinasabi niya, ako ay nagdasal, binigyan ako ng karunungan ng Diyos. Ako ay nagdasal, binigyan ako ng katalinuhan ng Diyos. At pagkatapos daw magdasal at binigay ang karunungan sa tao, doon niya nakita ang kayamanan dito sa mundo. Kung ito ay ihahambing mo sa Diyos, walang halaga. Sabi niya, ano ba ang ginto kumpara mo sa Diyos? Ito ay parang buhangin. Ano ba ang pilak kung kukumpara mo sa Diyos? Ito ay putik. Makikita mong walang halaga ang lahat ng bagay na material dito sa mundo kung magiging matalino ka lang. At paano tayo magiging matalino kung tayo ay magdarasal? Ang taong palaging nagdarasal ay taong marunong at matalino. Ang taong palaging nagdarasal sa katalinuhan at karunungan niya, alam niyang piliin ang tunay na mahalaga.